ngayon po, sa mga kukuha ng bar exam na malamang baka masama ito sa examination question, ano ba aral nito din sa atin? Ito nga yung pagbabago sa doktrinang ito. Ano ba ang aral nito? Kasi alam niyo ho, ang pinaka-importante rito yung leksyon no, na matututunan po ng mga gusto maging abogado o mga abogado. Ano po ang leksyon dito din? Well, ang aral dito, Ted, ang aral dito, ano lang ha, diretsahan lang tayo ha, ha? Magbabasa kayo ng jurisprudence ng Korte Suprema. Bakit? Kasi minsan ang mga katagang nababasa nyo sa konstitusyon, hindi pa lang ibig sabihin yung nababasa ninyo. Ang sinasabi ko nga, yung jurisprudence kailangan para for purposes of the bar, wala munang criticism, ang sagot nyo yung sinabi ng Korte Suprema. Basta naging abogado na kayo, ayan, malaya na kayong magpuna, magbatikos kung sa tingin ninyo mali. Diba? Kasi iyan ay parte ng demokrasya. Pero for purposes of the bar, sabi ng Korte Suprema, una, kung may nagain ng kaso at pinabayaan ninyo at hindi nyo dininig, diba? At inabutan kayo ng pagtatapos ng Kongreso, punctus officio. Tapos, number 2, hindi nagko-crossover. Number 3, bagamat nakalagay sa ating batas, verified one-third vote, fourth with, bigay mo na sa Senado at fourth with, kaso na, dapat may hearing pa rin yun. So, yun. Yun ang mga, yun ang mga, so wag muna kayo mag-deviate for purposes of the bar. Pero pagdating sa, naging abogado na kayo, well, wag kayong matakot magpuna, magbatikos, at ang ating Korte Suprema, dapat hindi onion skin sapagkat sila ay mga public servant rin.